Magandang araw mga kaklase, may inihanda kaming video para sa ating talakayan ngayon. Ito ay tungkol sa K-12 Basic Education Curriculum. Dito natin malalaman kung ano talaga ang K-12 Basic Education Curriculum, kung ano ba talaga ang nakapaloob dito, kung ano ba talaga ang ating mga matutunan tungkol dito. Halina't ating panoorin ang aming ginawang video. K-12 Basic Education Curriculum. Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang una, kakayahang komunikatibo, pangalawa, reflektibo o mapanuring pag-iisip, at ang pangatlo, pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literacy at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa ating daigdig. Sa ikatatamo ng mithiing ito, kailangan ng mga kagamitang panturo ng mga guro bilang suporta sa kurikulum na magmumula sa administrasyon, ahensyang panlipunan, pribado at publikong pamahalaang, lokal, media, tahanan at iba pang sektor ng lipunan. Isinaalang-alang sa pagbuo ng kurikulum ang pangangailangang panlipunan, lokal at global na pamayanan, maging ang kalikasan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Pinagbatayan din ang mga legal na batas, pang-edukasyon at mga teoryang pilosopikal ng edukasyon at wika nina Jean Piaget, Developmental Stages of Learning, Leo Vygotsky, Cooperative Learning, Jerome Bronner, Discovery Learning, Robert Gain, Hierarchical Learning, David Eusebel, Interactive Integrated Learning, Cummins, Basic Interpersonal Communication Skills or BICS at Cognitive Academic Language Proficiency Skills or CALPS. At ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal na nagsasabing nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Dahil ang Filipino ay nasa disiplina ng wika, pinagbatayan ang mga teorya sa kalikasan at pagkatuto ng wika. Mga teorya or simulain sa pagsusuring panliterasi at mga pagdulog sa pagtuturo ng wika. W1, Wika 1, Wika 2 at Wika 3. At pagtuturo ng mga akdang pampanitikan at tekstong palahad. Mga pamantayan sa Filipino K-12. Unang pamantayan sa programa or Core Learning Area Standard. Pamantayan ng programa baitang 1 hanggang 6 na nagagamit ang wikang Filipino upang madaling maunawaan at may paliwanag ang mga kaalaman sa araling pangnilalaman. Magagamit ang angkop at wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o karanasan ng may lubos na paggalang sa kultura ng nagbibigay at tumatanggap ng mensahe. Pamantayan ng programa ng baitang 7 hanggang 10 na ipamalas ng mag-aral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba't ibang uri ng teksto at mga akdang pampanitikan regional, pambansa, saling akdang asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literacy. Pangalawang pamantayan, pangunahing pamantayan ng bawat yugto or K-stage standard. K-3.
Sa dulo ng baitang 3, nakakaya ng mga mag-aaral na ipakita ang kasanayan sa pag-unawa at pag-iisip sa mga naririnig at nababasang teksto at ipahayag ng mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama. Sa ika-4 hanggang 6, sa dulo ng baitang 6, na ipapakita ng mga mag-aaral ang sigla sa pagtuklas at pagdama sa pagbigkas at pagsulat ng mga teksto at ipahayag ng mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama. Sa ika-7 hanggang 10, sa dulo ng baitang 10, na ipamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, reflektibo, mapanuring pag-iisip at pagpapahalagang pampanitikan sa tulong ng mga akdang regional, pambansa at salintikstong, asyano at pandaigdig upang matamo ang kultural na literasi. Sa ika-11 at 12, sa dulo ng baitang ng 12, na ipamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, reflektibo, mapanuring pag-iisip at pagpapahalagang pampanitikan sa tulong ng iba't ibang disiplina at teknolohiya upang magkaroon ng akademikong pag-unawa. So, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang K-12 Basic Education Curriculum o pamantayan sa bawat baitang sa K-12 program. So, ang unang baitang ay inaasahang naunawaan ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatutugon ng naayon, nakakamit ang mga kasanayan sa mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling idea, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o level at kaugnay ng kanilang kultura. So, batay sa unang baitang, katulad ng gaya ng ating nakikita sa mga grade 1 students na ang ginagawa ng guro ay meron mga pangunahing mga salita na itinuturo sa mga bata kagaya ng ina, ama, bata, kapatid at ina-elaborate ito ng guro upang maintindihan ng mga bata ang bawat teksto na kanilang naririnig kasi batay sa grade 1 hindi pa sila gaanong masyadong kanang tinuturuan pa sila kung paano magbasa at magsulat. So, ang kanilang pangunahing ginagawa muna ay ang mga pagkatuto sa mga pangunahing mga wika o mga salita na madalas nilang maririnig sa ating kapaligiran. So, ito ay maiugnay nila sa kanilang pamilya, sa kanilang kapaligiran at maging sa komunidad. So, pupunta tayo sa ikalawang baitang. So, sa ikalawang baitang, inaasahang sasabi ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan. Nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa ng may wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling idea, damdamin, karanasan sa mga narinig at nabasa mga teksto ayon sa kanilang antas o level at kaugnay ng kanilang kultura. So, kagaya rin ito ng unang baitang. So, nagdagdagan lang ng na nakakapagbasa na sila at naiugnay na nila ang kanilang mga sarili sa kanilang binabasa. So, meron ang mga grade 2 students ay marunong na silang magbasa ng 2 o higit pang mga salita o pangungusap. So, ito ay nai-relate din nila sa kanilang mga sarili at sa kanilang komunidad upang maunawaan nila ang bawat teksto na kanilang binabasa. So, pupunta tayo sa ikatlong baitang. Inaasahan na sasabi ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan at nakapagbibigay ng kaugnayan o katimbas na teksto. Nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa ng may wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nakasulat gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita upang maipahayag at maiugnay ang sariling idea, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasa mga teksto ayon sa kanilang antas o
o level at kaugnay ng kanilang kultura. So batay sa ikatlong baitang, ang mga bata ay marunong na silang magbasa at gumamit ng mga wastong paglipo ng mga salita. So marunong na sila ng wastong paggamit ng mga pangungusap, mga pangabay, at nai-relate din nila ang mga teksto na kanilang binabasa sa kanilang mga sarili, maging sa kanilang kultura at sa kanilang kapaligiran. So ikaapat, na ipamamalas na ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at paghipagtalastasan ng wasto upang maipahayag ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa kanyang edad at sa kulturang kinalangbulangan at nagkakilahok sa pagpapaunlad ng pamayanan. So sa ikaapat na baitang ay masasabi natin kagaya ng ating mga experience sa nung tayo ay elementarya pa, ay nung grade 4 tayo ay marunong na tayong magbasa at magsulat. So alam naman natin yan na kapag ikaapat na nabaitang, hindi talaga pinapapasa noon ang mga estudyante na hindi marunong magbasa at magsulat. So marunong din ang mga bata sa pakikipagtalastasan, marunong silang makipag-usap sa kanilang kapwa estudyante na may saktong lipo ng mga salita at gamit kaalaman at damdaming angkop sa kanya level at edad. So sa ikalimang baitang, na ipamamalas ng mga mag-aral ang kakayahan sa pakipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa panitikan at kultura sa pamagitan ng iba't ibang teksto, babasahing lokal at pambansa. So batay sa ikalimang baitang, ang example dito ay meron tayong ang bata ay magkakaroon na ng saktong pakikipagtalastasan sa kanyang kapwa estudyante, kagaya ng meron ng mga contest sa paaralan na sabayang pagbigkas, meron ng tula, debate, ganyan. So ang bata ay kanang marunong na din ng critical thinking o kanang mapanuring pag-iisip, mabilis nang matuto ang mga bata sa kanilang mga ginagawa. So dagdag pa ang pagpapahalaga sa panitikan, kultura at pamamagitan ng iba't ibang tekstong babasahin lokal at pambansa. So kagaya ng aking sinabi, meron tayong mga panitikan na itinuturo ng mga guro, binabasa at pinapakinggan ito ng mga estudyante, at sila rin mga estudyante ilalaborate nila kung ano ang kanilang natutuhan sa nasabing paksa o panitikan na kanilang tinalakay sa kanilang guro. At dito napapahalaga ang bawat panitikan na kanilang tinatalakay. So maging lokal man o international o sa iba pa mang bansa. Yun lamang po sir, maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Ako pa lang niyatasan na magulat sa ika-6 na baitang hanggang sa ika-10 baitang. Pagkatapos ng ika-6 na baitang na ipamalas ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa. Sa ika-7 baitang, pagkatapos ng ika-7 baitang na ipamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at ibang-ibang uri ng teksto at ang pantikang regional upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayon din ang iba't ibang kulturang panrelihiyon. Pagkatapos ng ika-8 baitang, naipamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba't ibang uri ng teksto at ang panitikang pambansa upang may pagmalaki ang kulturang Pilipino. Pagkatapos ng ika-9 na baitang, naipamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pag-uunawa
at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba't ibang uri ng teksto at sariling akdang Asyano upang mapatibay ang pagkakalinlanlang Asyano. Sa ikasampung baitang, pagkatapos ng ikasampung baitang na ipamalas ng mga mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, panuring pag-iisip at pag-uunawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba't ibang uri ng teksto at sa saling akdang pandaigdig tungo sa pagkaroon ng kamalayang global. Napansin ko sa bawat baitang mula sa ika-6 na baitang hanggang sa 10 baitang na may pag-uunlad. Napansin ko na may pag-uunlad kasi nagmula tayo sa bansa lang natin base dito sa mga baitang. Nagmula sa bansa hanggang sa pandaigdigan na tayo. Dahil ito'y tulong sa paggamit ng mga teknolohiya at mga iba't ibang uri ng teksto. Gamit ang mga ito, magkaroon tayo ng pagbabago, pag-uunlad sa ating pag-aaral. Gaya ngayon na unti-unti na umuunlad ang bansa dahil sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at yung mga teksto na ginamit sa pag-aaral. At yun lang po, maraming salamat at magandang umaga ulit. Nagsaliksik ako tungkol sa magandang epekto at hindi magandang epekto ng K-12 Basic Education Curriculum. Ang magandang epekto ng K-12 Basic Education ay nagiging handa tayo sa pag-aaral natin sa kolehiyo. Pangalawa, nagiging handa din tayo para sa ating kinabukasan. Pangatlo, nagiging handa tayong makisabayan sa ibang bansa. Ang hindi naman magandang epekto nito ay una, nadadagdagan ng bawat taon ng ating pag-aaral. Pangalawa, nadagdagan ang gastos natin sa pag-aaral, lalo nang nahihirapan ang ating mga magulang at may iba ng mga bata na hindi na nakapagtapos dahil nga sa kakulangan ng pera. Pangatlo, hindi pa handa ang Pilipinas para dito sapagkat kulang tayo ng classroom. Alam naman natin kahit wala pang K-12 ay sadyang kulang na talaga ang ating paaralan sa bawat Pilipino. Kasi alam naman natin mataas ang ating populasyon dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panunood ng aming video. Sana ay marami kayong natutunan mula sa amin. Paalam!